Ang gusto kong part sa manok ay pakpak at ganun din pala ang gusto ni nanay. Kaya pa daw kasi ang laman ng manok, lalo na yung pitso. Kaya naman pakpak ng manok ang niluto kong tinola. Simple lang ang pagluluto ko sa tinolang manok. At matapos kong sangkutsyahin ang pakpak ng manok, inilagay ko na ang papaya na may iba't ibang hugis. Lahat ata ng hugis ay nandyan na. Bilog, pahaba, triangle, square. Minikos-mikos ko lang kasi ang paghiwa sa papaya. At ibinuhos ko na nga riyan ang pinaglagaan ng manok. Matapos kong mailagay ang sabaw, hinalo-halo ko at nilagyan ko na rin nga pala yan ng isang basong tubig para karagdagan sa kanyang sabaw. At sunod ko na rin nga inilagay diyan ay ang Knorr chicken cube na lalong magpapasarap sa lasa. Ang tagal kong napalambot ng papaya ay kasi naman wala akong magamit na pantakip. Kawali lang kasi ang gamit kong lutuan. Nananawagan po sa may mga ekstrang malaking takip dyan, baka naman pwedeng makahingi ng isa. Ayan at kumukulo na, kaya naman inilagay ko na rin ang dahon ng malunggay at dahon ng sili. Ganyan lang ang pagluluto ko ng tinola. Ayaw ko sa tinola ang maraming sabaw dahil baka maging nilaga na siya. Kapag nagtitinola ako, sadyang medyo konti lang ang sabaw para malasang malasa. At pinakuluan ko pa nga siya diyan ng ilang minuto. At ayan, sa wakas, luto na ang aking tinola. At nilagay ko na ito sa lamesa. At si nanay nga ay nakaupo na diyan. At tinikman na nga niya ang aking luto. Aba, ay masarap daw ang luto ko. At hinayinan ko si nanay ng kanin. Ang sabi ni nanay, medyo marami daw yung hayin ko. Pero naubos din naman ni nanay sa bandang huli. Patunay lamang talaga na masarap ang aking luto. At sa sobrang sarap nga ay pati ako ay napadamak ding inam. Hay nako, lalaki na naman ang bilbil ko.